Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Ibabahagi ko po sa inyo ang kapangyarihang bertudis ng trabungko ng mga tuko. Ang trabungko ng mga tuko ay nakuha po ito sa loob ng kawayan kasama po sa kanyang mga itlog. Ang trabungko na ito ay may kapangyarihang bertudis na proteksyon laban sa kapangyarihang itim, katulad sa kulam, sa barang, sa pakton, sa palipad hangin, sa mga masamang engkanto, sa mga masamang elemento, sa mga masamang espiritu, at sa lahat na kapangyarihang itim. Proteksyon po ito. May kapangyarihang bertudis din ito na hindi madali kapitan ng malalang sakit ang taong naghahawak ng trabungko ng mga tuko. At may kapangyarihang bertudis din ito na nagpapahiwatig kapag may paparating na panganib. Ang trabungko na ito, kapag ang tuko ay nagtutuko o naghuhuni sa gabi, ang ibig sabihin ay may tao sa paligid na nagmamamanman po sa inyo, o di kaya may tao na may masamang balak po sa inyo. Yun po ang sinyalis ng trabungko ng mga tuko. Maganda din ito dalhin kapag nagninegosyo po kayo, dumidikit ang kanyang kapangyarihang bertudis at may taglay po ito na panghalina o gayuma. Nagtataboy din ito ng kamalasan sa buhay at sa loob ng pamamahay. Proteksyon din ito sa malakas na hangin o bagyo at dumarating ang swerte na hindi natin inaasahan kapag may trabungko po tayo ng mga tuko. At marami pa ang kanyang nakatago na kapangyarihang bertudis kapag mayroon po tayong trabungko ng mga tuko. Tingnan na lang po ninyo ang video ng trabungko ng mga tuko. Yan po ang trabungko ng mga tuko na nakuha ko po sa loob ng kawayan kasama sa kanyang mga itlog. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming salamat po sa inyong panonood at ipalo naman po ninyo ang aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo at ipalo din ninyo ang aking shop sa Shopee. At mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Panoorin na lang po ninyo ang second channel ko sa YouTube sa Milagro de Santo Cristo 2. Baka may magustuhan po kayo na mga lamang gamot na magagamit po ninyo. Paalala lang po, ang mga mayuwagang dasal at orasyon na binabahagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan
kabutihan. Gumagana na. Ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hesus sa gabi bago matulog. At pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Hesus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga mahiwagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.